Balita naman sa labas ng bansa, sumampa na sa higit 37,600 Palestino ang patay sa patuloy na bakbakan ng Hamas at Israeli Defense Forces sa Gaza. Huli sa mga naitala dyan ang nasa 32 sibilyan, habang nasa higit 100 din ang sugatan sa magdamag na pag-atake ng IDF. Martes nang i-anunsyo ng Hamas Health Authorities na nakararanas ng matinding kakulungan sa supply ng gamot at medical supplies ang natitirang mga ospital. Una nang kinundena ng Hamas ang malagim na sinapit ng mga Palestinong sibilyan sa patuloy na opensiba ng IDF sa iba't ibang lugar sa Gaza. Samantala pa rin, 5 release na ho naman ang kumpirmadong patay habang dose-dosena ang sugatan matapos po namang paputukan ng baril ng mga pulis sa Nairobi, Kenya. Karamihan sa mga namatay ay nakunang pang nakakalat ang mga labi sa labas ng Kenyan Parliament Building. Ilan din sa mga gusali at istruktura ay nasunog at nawasak. Nag-ugat ang malagim na protesta sa patuloy na pagtutol sa pagsipa po ng buwis sa Kenya. Panawagan din po ng mga demonstrador ang pagbibitiw sa pwesto ni Kenyan President William Ruto. Aabot naman sa 23 trabahador ang patay matapos masunog ang paggawaan ng baterya sa Waseyong, South Korea. Nakunan pang tulong-tulong sa pag-apula ng apoy ang mga manggagawa gamit ang fire extinguisher nang biglang sunod-sunod na sumabog ang ilang lithium battery. Ayon sa report, karamihan sa mga nasawi ay pawang Chinese at Laotian national. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. 3 ang sugatan sa pananaksak ng isang lalaki sa Suzhou, China. Nangyari po ang krimen matapos pong atakihin ng suspect ang isang school bus. Bukod sa babaeng Chinese, kabilang din po naman sa kinilalang sugatan ang mag-iinang Japanese national. Una pong sinabi ni Chinese Foreign Ministry, Mao Ning, na ang naturang pangyayari ay isolated lamang. Kritikal ang kalagayan po ng biktimang Chinese habang maayos ng kondisyon na mag-inang dayuhan. Tuluyan ang nawasak ang isang dam sa Minnesota sa Amerika kasunod ng matinding pagbaha sa US state. Nasa 40 distrito ang posibleng maapektuhan sakaling tumaas pa ang level ng tubig sa lugar. Wala pang inilalabas na evacuation order ang Minnesota authorities. Posible namang magsagawa ng inspeksyon si Minnesota Governor Tim Walz sa nasirang dam. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.